Ngayong umaga, gusto ko pong i-share sa inyo something about our God of order. At nakita po natin na sa mga, even when the Lord created the universe, He puts everything into order. Kaya nga itong atin po mga planets, hindi bumabagsak dahil nga umiikot po siya sa axis. Kahit yung mga oras, mga panahon, God sets everything into order. And part of that order ay yung pong leadership na ipinapakita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, you have to submit all these things. Hindi lamang po sa loob ng church, kundi sa bahay, sa workplace, and even sa atin pong civil government. So ano po yung mga bagay na dapat maintindihan po ng Kristiyano? I have been longing na makarinig ng ganito pong klaseng message, pero wala po akong narinig. Pero the Lord give me the chance na makapag-share to you something about isa po sa isang four-square belief. It's about our civil government. Ano po ba yung mga bagay na itinadhana po ng Panginoon for us to respect, for us to submit? Number one, of course, is to God. We have to submit to God. Di ba? Pag hindi ka mag-submit kay God, sisipain ka kagaya ni Lucifer at ibabagsak ka dito sa lupa. At kung hindi pa kasya sa impyerno, ibabagsak. And of course, to the Lordship of Jesus Christ, that every knee will bow and every tongue confess that He is the Lord. Then of course, sa church, to our pastor. Di ba? Nalulungkot pa ako sapagkat may mga church na kinakalaban po ang kanilang pastor. And yet, yung kanila pong church nag-i-struggle. Nag-i-struggle kasi nga yung lingkod ng Panginoon na siyang ginagamit ng Diyos, nagre-representa kay Lord doon sa lugar na yon, kinakalaban. And then another is, we have to submit to the elders. Sabi po ng salita ng Diyos. Kaya yung mga kabataan, sabi doon ay, you have to submit to your elders. Then there's something also that speaks about submit to one another. Sapagkat tayo po ay kailangang magkumilala sa bawat isa, magpakumbaba sa bawat isa. Then in our homes, may sinasabi din po ang Panginoon, in order to put things into order. Ano pong nakalagay? Yung pong asawang babae magsasubmit sa lalaki. And then yung anak, kailangan magsubmit sa magulang. Sapagkat ito yung susi ng mahabang buhay. Diba? Kaya pag ang anak ay lumalaban sa tatay, hindi hahaba ang buhay. Hindi po sa palakihan ng tenga yan. Di ba? Sabi na ba, mahaba kung yung tenga mo, hahaba ang buhay mo. Ay paano kung may sakit, tumaba yung tenga, haba ba yung buhay mo? Pero natutuwa ako, may mga family na mahaba ang buhay yan kay Sister Ides. Mahaba ang buhay. Yung father niya, yung father ko, 92 years old. Di ba? Yung kapatid niya, si Atineta, 101 years old. Yung isang kapatid niya, si Ate Los, 99 and 11 months. Si Nung Peyo, 94 years old. Si Ate Petring, puro 90 plus. Sabi ko, ito si Ides, 200 ang si Sister Ides. Kasi malaba yung kanyang tenga at it belongs to the family na mahaba ang kanila pong buhay. Pwede mong palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Now, hindi lamang po sa loob ng tahanan sinasabi about submission. The Word of God is speaking to us also something about submission to civil authorities, to the rulers. Di ba? Kaya nga kailangan nating matuto kahit ayaw natin doon sa presidente, hindi natin binoto, you have to submit to the authority or else you are rebelling against God.
Kaya marami pong bagay tayong matututunan dito that will enlighten us. Alam niyo, binabasa ko ito, sabi ko, Lord, ang dami ko palang lapses. Ang dami ko pang hindi nalalaman. Ang dami ko palang dapat gawin sa aking pamahalaan. But before we proceed, tayo po'y manalangin. Lord, we respect your authority and lordship over this church. And we praise you and we thank you because you are setting everything into order, Panginoon. Kahit po sa amin pong mga buhay. At salamat po, Diyos, na hindi niyo po kami hinahayaan na hindi po kami marunong mag-submit, Panginoon. Bagamat kami po ay mga mamamayan ng kalangitan, Lord, we thank you that even kami po ay nabubuhay dito sa lupa, you are teaching us to be humble and to submit to the rulers, to those that are in authority, and to be obedient people of God. Kaya naman ngayong umaga, buksan mo ang aming kaisipan, buksan mo ang aming mga puso, at tulungan niyo pong maintindihan namin, Panginoon, kung ano po ang aming pong obligasyon bilang mga anak mo sa pamahalaan na inilagay mo po, Panginoon, sa aming bansa, sa aming pong buhay. Purihin ka sa umagang ito, pagpalain mo ang aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede bang palakpakan muli natin na atin pong Panginoon? Mahirap din ang sobrang haba ng buhay. Kasi kung sobrang haba ng buhay at ikaw ay nagpapaalaga na, at ikaw ay nagpapaligo na, may nagpapaligo na sa'yo, nagpapakain, at hindi ka na makatayo sa higaan, parang masasabi mo na, Lord, kunin mo na ako. But anyway, life is a gift from God, and let's continue to enjoy the very life na pinahiram po sa atin ng atin pong Panginoon. Ang sabi po dito sa atin pong Foursquare belief, civil government, we believe that laws and ordinances come from God, the ultimate authority, and should be upheld except when they are in opposition to the revealed will of God. Kung titingnan natin sa Bible, walang sinasabi kung anong klaseng gobyerno. Di ba? Ito man ay monarchical o hari, ito man ay democratic, republican, kung ito man ay komunista, di ba? Merong mga ganon. Ang sabi dito, ito po ay nagmula sa Panginoon. At yung mga leaders na nangangasiwa doon ay nilagay ng Diyos for a purpose. Kaya mababasa na, pati ba naman yung sa China na ganun, si Lord pa rin ang naglagay ng mga rulers doon? Yes! Ay paano yung North Korea na halos hindi na maka-worship ang mga tao doon, hindi na mga halos makakilala sa Panginoon? Yes! Kahit po doon sa Africa, naalala mo si Eddie Amin, kumakain ng tao. Pero yun ang sinasabi po sa salita ng Diyos. These are ordained by the Lord. At nakakatuwa na mabasa natin dito po sa Bible na ito pong mga rulers na sinasabi o mga presidente, ang sabi dito, they are the servants of the Lord. Or sa isang translation, they are ministers of the Lord. Noong una iniisip ko, akala ko pastor lang. Di ba usually? Propeta o what? Pero sabi sa salita ng Diyos, they are ministers of the Lord. They are servants of the Lord. Kaya nga, minsan magtataka tayo, bakit ganitong klaseng pamahalaan ang nilagay ni Lord? Alam niya ang kanyang ginagawa. And they set things into order. All government is established by God. Pwede bang ulitin natin? Lahat ng pamahalaan. Sundan nyo nga ako, lahat ng klase ng pamahalaan ay inilagay ng Diyos. Thank you. Kaya nga sabi po sa Daniel chapter 4 verse 17,
God rules in the kingdom of men and given it to whomsoever He will, and set it up over it the lowest of men. Biruin mo, siya talaga naglalagay kung sino ang magustuhan niya. Kaya nga, walang puwang kung naiintindihan natin ito, that we have to murmur and we have to protest against walang sinabi doon sa Bible except kung ang sinasabi ay taliwas sa sinasabi sa salita ng Diyos. May purpose po kung bakit inilagay sila ng Panginoon. Kahit si Poncio Pilato, nung siya po ay nililitis niya ang Panginoon, sabi niya, hindi mo ba alam na ako yung mga otoridad na magpalaya sa'yo? Sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, sa John 19 verse 11, that His authority came from the Father. Meron ka lang authority dahil ibinigay sa'yo ng aking Ama. Ngayon si King Nebuchadnezzar, sa Daniel chapter 4 verse 17, sinabihan din siya ng Panginoon, the Most High God is the ruler over the realm of mankind and bestowed it on whom He wishes and the lowliest of men. Ngayon, magtatanong kayo, pati ba naman yung mga wicked leaders, yung mga lugar na kung saan sobrang dictatorial, sobrang mabangis mo tawag doon. Malupit. Yes. In the Old Testament times, makikita natin, leaders ng katulad ng ganito ay inaalaw ng Panginoon to demonstrate God's power and glory. Naalala niyo po doon sa Egypt? Hinayaan ni Lord na dumami doon ang mga Israelita. Di ba? At maalipin sila ng napakaraming mga taon. At nung pinadala si Moses para hanguin yung mga Israelita doon sa pagkalipin, ayaw ni Moses, natatakot po si Moses. And yet, pinatigas ni Lord ang puso ni Paraon. Di ba? Every time na nakukumbinsin na si Paraon sa pamamagitan ng mga signs and wonders, sabi niya, pwede ba ipanalangin mo ako sa Diyos mo? At pwede niya patawarin niya ako. Then the following day, nagbago na naman yung isip. Sinadya ni Lord for a purpose to demonstrate God's power and glory. So ano nangyari? Nung sobrang tigas na ng puso na halos ayaw na silang paalisin, pinadala ni Lord yung angel and death. At yung mga magician nila, mga sorcerers nila, yung mga witches nila, wala nang magawa. Sabi niya, this is the hand of God. Hindi namin kaya to. Diyos na ang may gawa nito. Kaya nung nagkamatayan na po yung mga firstborn nila, which we are celebrating today, the Passover. Sabi niya, sige, umalis na kayo, dalhin nyo na lahat, pati mga alaga ninyo. Pero sabi ni Lord, aalis kayo na hindi mahirap. Aalis kayo na huhut-hutin nyo ang buong kayamanan ng Ehipsyo. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Maraming ang kayamanan, wala namang mabili sa disyerto. Because this is a test from God. Kung sa kabila nito ay patuloy silang mananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, dahilan bakit inaalaw po ng Panginoon yung mga wicked rulers is this. In order to bring judgment to His people and bring them back into righteousness. Every time na ang Israel po ay napapaluyo sa Panginoon dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa paggawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Panginoon, nagpapadala po ng propeta ang Lord to warn them
na magbalik loob sila sa Panginoon. Pero matigas ang puso. Pati propeta pinapapatay. And so what happens? Sabi niya, I will send my servant Nebuchadnezzar. Pero servant si Nebuchadnezzar, hindi naman nakakikilala kay Lord. I will send my servant Nebuchadnezzar. Kung sino yung mga Babylonian, yung mga makakapangyarihan, servant ng mga Assyrian, ng mga hari, to bring judgment to Israel para sila po ay magbalik loob sa Panginoon. Pero sa kabila po nito, makikita natin, ang layunin talaga ng Panginoon is to put things into order. Kasi pag wala po itong mga rulers, abay bak nagkakagulo na po tayo dito. Makikita nyo doon sa isang chapter sa Word of God, when the Israelites were living like their own. Sabi doon, dahil wala silang hari, walang judge doon sa kanila. Ang mga Israelite ay namubuhay ng kanya-kanya. Kung ano lang yung magustuhan nila, yun ang gagawin nila. And so, there was chaos and disorder in Israel. Hindi po aksidente na naglagay si Lord ng presidente sa Pilipinas at mga leader because He wants to put things into order. Palakpakan po natin pong Panginoon. Kaya, kailangan po na marunong talaga tayong mag-unawa at marunong din po tayong mag-submit sa atin pong mga leaders sapagkat may purpose po ang Panginoon. Bakit andyan ang mga leader na yan? Ang problema, marami po tayong makikita na hindi lang walang galang sa atin po mga namumuno o leader, ay halos patalsikin pa sa kanilang pwesto. Alam niyo po si David, who was an anointed servant of God, was very careful with this. Alam niya maraming nagawa sa kasalanan si Saul sa kanya. Inuusig siya ni Saul. And he was given the opportunity na patayin si Saul doon sa isang yungib. Pero sabi niya, nung pumunta na yung mga sundalo, huwag niyong gagalawin. Sapagkat siya po ay anointed ng Panginoon. Sabi niya, do not touch that anointed. Sobrang careful si David. Kasi nga may sumpa. Alam niyo pang may curse? Naiintindihan niyo pa ba ito? Ang sabi po dito sa Exodus chapter 22 verse 28, you shall not curse God, nor curse a ruler of your people. Ngayon, hindi lang curse. Hindi lang, kundi makikita mo yung effigy, inaapak-apakan na, duduraan pa, susunugin pa. Sabi ko, kaya pala, hindi nakakalaya itong Pilipinas kasi nagdi-disobey talaga kay Lord. Talagang nagre-rebelde sa Panginoon. Naku, nakapunta po ako sa UP. Kasi graduation ni Dane. Ang ganda ng mga bulaklak. Ganda po ng mga arrangement. Ang ganda ng mga program. Abay, nung matatapos na ay ibagsak. Lahat na lang, puro na lang pang ano sa gobyerno. Sabi ko, oh God, nagkaroon po ako ng burden, nagkaroon po ako ng awa. Sabi ko, this university is not going anywhere. Pag ganyan ang kanilang attitude, kahit anong gagaling ng kanilang mga faculty members, kahit ang laki ng pondo, kahit sabihin na silang pinakamatalino, if they continue to behave that way, hindi po sila mag-aasenso. It is because they are cursing the rulers. Salamat Lord, sabi ko sa Panginoon, salamat Lord, doon po ako sa UA sa private. At least hindi ako natuto na magrebelde sa pamahalaan at more importantly, hindi ako natutong magrebelde sa inyo. Kaya salamat sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sabi ko, pag hindi tumigil yan, baka maunahan ng RSU to. Huwag niyo pong underestimatein ng RSU. Ang daming pumapasa sa board examination. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Ang dami.
Ang problema lang sa RSU, yung mga taga-Udyongan, ayaw mag-aral sa RSU. Gusto sa Maynila. Ang nag-aaral sa RSU, karamihan, yung taga-ibang municipality. Yung taga-ibang municipality. So bakit? Di ba? Libre eh. Tapos hindi natin tinitake advantage yung opportunity na binibigay natin sa atin po ng Panginoon. Si Paul in Acts chapter 23 verse 5, nung siya po ay nililitis ng high priest at sinampal po siya. Di ba? Sabi niya, ikaw na, anong sinabi niya? Whitehead. Yung ko kung anong, nakalimutan ko na yung term niya doon sa, ang tinutukoy niya ay tukol doon sa kanyang ulo. Pero sabi nung taong naroon, sabi niya, hindi mo ba alam na yung sinasabihan mo, he is the high priest? Ang sabi po ni Pablo, brothers, Paul replied, I was not aware that he was the high priest, for it is written, do not speak evil about the ruler of your people. Kita mo? Kaya mahirap magsalita tayo ng pangit o masama sa atin pong pastor. Wag naman. Kasi may kaakibat na curse yung darating sa mga bagay na yan. Gayunpaman, let us be reminded na kahit si Lord ang nag-ordain ng atin pong mga ruler, the enemy is trying to influence our rulers and our leaders. Alam mo bang may ganun yung ginagawa niya? At very obvious yan when it comes to China. Sinasabi ko ito kasi nakikita mo yung mga foreign ministers nila, puro kabaliktaran sa mga nangyayari, yung pinagsasabi niya. Kaya pag ako'y nakikinig sa YouTube, sabi ko, Lord, parang ma-high blood ako dito. Especially yung mga Rory Mission. Sabi ko, there is a spirit of lying. Diba? Doon sa China. And very obvious kasi dragon ang simbolo eh. And when we speak about the dragon in the book of Revelation, it speaks about evil. At masyadong obvious na. Sabi ko, kasi sila rin yung nagpipersecute ng mga Kristiyano. At nagbabago ng Biblia. Meron silang, yung bagong labas ngayon na binabago nila yung mga nakalagay sa Biblia to conform to their ideology. At ngayon, sino ngayon ang talagang nagkukuntsaba? Sa mga huling panahon, China, Russia, Iran. Ano pa ba yung iba? North Korea. Yung mga hindi talaga nag-o-honor sa Panginoon. At yung mga terorista, Houthi, Hamas, Hezbollah, lahat yan, kontra sa Panginoon, kontra sa Israel. At nakalagay naman yan sa hula, sa salita ng Diyos, na talagang darating at darating ang mga yan. So, doon po sa Book of Daniel, nakikita natin na nakikipagbaka po si Michael. Doon po sa Prince of Persia, kasi nanalangin po si Daniel. Pero matagal dumating yung tugon sa panalangin dahil hinahadlangan nga ng Prince of Persia. Meron pong espiritu doon, meron pong anghel na kadiliman doon na nagiging stronghold niya, hinaharangan talaga, inu-influensyahan yung lugar na yon. Kaya nga tayo po'y binigyan ng instruction ni Lord na hindi po tayo nakikipagbaka sa mga flesh, but against spiritual authorities and powers, the rulers of the dark world. Diba sa Book of Ephesians? We wrestle not against flesh and blood, but against powers. Kasi ito pong mga demonic forces ay nagtatry po na mag-influence dito po sa mga bansa. And it's very obvious. Galit na galit ang Iran sa Israel. Persia pa abing minention doon. Ang Persia, tinutukoy dito yung Iraq, pero magkapit-bahay lang sila ng Iran. So they try to influence the government and the rulers. At nakita natin yan doon sa buhay din ni Nero, ni Joseph Stalin, ni Adolf Hitler. By the way, to tell you, yung nagsulat po ito ay si Paul.
And it was during the dark times ng Rome na ang kanila pong nangangasiwa is not only corrupt, but also immoral, abusive, homosexual leader of Rome. Pero sa kabila nito, wala po tayong nakita na nagrebelde si Paul, kundi ang sabi niya, pray for the leaders. Submit to the rulers. So ano po bang nakita natin dito? Ang una, it is God who ordains or appoints the authority or leaders of its nations. Kaya yung una po, kasi kaya kahit sabihin natin na, nanalo yan dahil sa pandaraya. Ay, hindi pa rin aksidente yun kasi alam na ni Lord kung sino magiging leader sa lugar na yun. O di kaya siya ang naging leader because of the kudeta. Hindi pa rin aksidente. Sapagkat walang aksidente po sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang atin pong buhay na Diyos. Pangalawa, it is God who ordains the rulers of our nations, and we are as instructed to submit to the authority or to our leaders. Sabi po sa salita ng Diyos na ating binasa, kung hindi po tayo mag-submit sa authority or the leader, sabi doon, ay nagre-resist po tayo sa atin pong Panginoon. Sabi po sa verse 1 and 2, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resists the ordinance of God, and they that resist shall receive for themselves damnation. Kaya nga kailangan nating magrespeto sa kanila kasi si Lord ang naglagay doon. At ang sabi ni Lord, pag nire-respeto mo sila, nire-respeto mo rin si Lord. Pag kinakalaban mo sila, si Lord ang kinakalaban mo. Naalala nyo during Samuel's time, when the nation of Israel was on theocracy. Theocracy ba yun? Na si Lord ang leader. May mga anak po si Samuel, but they are not like Samuel na righteous leader. May mga anak po siya na hindi righteous, na naglilid po doon sa Israel at nagrereklamo yung mga tao. Sabi niyo, ano ba yung mga anak mo, Samuel? Tumatanggap ng lagay. Di ba? At hindi nila natakamtan daw ang hustisya. Nagrereklamo sila. Tapos nung huli sabi niya, please give us a leader. Hindi nila alam, si Lord nga ang kanilang leader. Sa kakukulit nila, sabi ng Panginoon, o sige, bigyan mo ng leader. Di, pumayag ang Lord, nabigyan sila ng leader. Pero one day, sabi niya, you gather all the people. Di, nagpulong-pulong sila. At doon sa kanilang pagpupulong, sinabihan sila ng Lord, hindi nyo ba alam na yung ginagawa ay pagrebelde sa Panginoon? Tell them that they are not rebelling against you, but they are rebelling against me. At para patunayan ko sa inyo, ngayon ay aliwalas ang panahon, mainit ang panahon, pero sa kabila nito, magkakaroon ng malakas na pagkulog. Diba yung kulog lang naman at kidlat ay pag uulan, bilang tanda, biglang ang kumulog, napakalakas. Natakot po yung mga tao. So ito po yung pagpapakita na mahirap pala yung hindi tayo marunong mag-submit sa authority. Because if we do not know how to submit, nagkakasala po tayo sa Panginoon. Pangalawang dahilan kaya bakit kailangan nating mag-submit sa ating mga authority or ruler is that in order to prevent judgment upon ourselves. Diba may mga laws and ordinances? May mga batas tayo na pinapatupad ang pamahalaan kahit nga sa traffic. Subukan mong hindi ka sumunod sa
traffic rules and regulation at kukupiskahin yung driver's license mo o pipinahan ka ng LTO. Subukan mo na magdala ka ng baril nang wala kang lisensya o permit to carry at huhulihin ka at kakasuhan ka sa husgado. So tayo po mga Kristiyano ay kailangang matutong sumunod sa batas. Sapagkat bagamat tayo po ay citizen of heaven, but we are also citizen of our nation. Na kailangan po nating maging masunurin at sumusunod sa batas. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? As long as ginagawa natin yung bagay na mabuti, hindi po tayo kailangang matakot. Wala naman tayong nilalabag, di ba? Nariyan po sila, yung militar, nariyan yung pulis to enforce the law. At kung hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho, meron din silang kakaraping kaukulang problema. Now, pangatlong katotohanan, bakit tayo kailangang sumunod sa atin pong authority or leaders? Number 3 is, in order for us to live a good conscience. Sabi po sa Romans 13 verse 5, therefore you must be subject to civil authorities not only because of wrath, but also to conscience sake. Pag hindi ka susunod sa batas, maayos ang konsyensya mo. Wala kang nilabag eh. Di ba? Wala kang crime na nakamit. Di okay ang tulog mo. Walang maghahabol sa'yo. Walang magre-reklamo sa'yo. Di makakagawa ka ng normal. Pero pag gumawa ka ng isang bagay na alam mong mali, ay talagang magkakaproblema ka at hindi ka makakatulog sa gabi. May stress ka. Kaya nga minsan may mga kliyente ako, kahit alas 9, alas 10 nang kami tumatawag. Ayoko sanang sagutin pero alam ko hindi yun nakakatulog. So marinig lang yung boses ni brother, ay sabi niya, painaghagan-hagan ko no ako. Pakiramdam ma. Di ba? Ganun talaga. Kasi yung konsyensya natin, binabother tayo pag alam natin na nagkamali tayo. Kaya nga minsan nag-promise tayo. Halimbawa, nagkaroon tayo ng utang, nag-promise tayo bayaran. Hindi natin nakabayaran sa takdang panahon. Hindi nababother yung conscience natin. Sabi niya, bakit kaya ganun? Kasi alam natin, may nagawa tayong mali. And our conscience is being bothered because of that. Yan pinagkaiba natin sa hayop. We have the conscience, yung hayop, wala. When we do something good, wala tayong iisiping masama at walang magbabother sa ating konsyensya. Pangatlong bagay ay tinasabi dito sa 2 Peter chapter 13 verse 15, therefore submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether to the king as supreme or to governors, as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men. Kalooban ni Lord na gumawa tayo ng mabuti, sumunod tayo sa batas, sapagkat ito po ay pagpapakita ng ating tunay na pagsunod sa ating Panginoon. At hindi po tayo mapupulaan ng mundo or ni unbelievers. Ito palang mga Kristiyano ay law-abiding citizen. Di ba? Pwede ang palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, yung pagsunod natin sa kautusan, yung pagsunod natin sa batas is also a testimony to the world na ang mga Kristiyano, sila yung mga number 1 na sumusunod
sa batas. Di ba? Ay kung tayo ang maraming na-violate, ay paano pa tayo makakatestify? Siling Foursquare, asir ako nung... Hindi, nangyari tayo. Simbahan ang nangyari, hindi yung tao. So, napakaganda. Kaya nga, tayo pong mga anak ng Diyos, sometimes, nag-aano rin tayo nagbo-volunteer tayo, di ba? May mga times na nakikipag-coordinate tayo sa gobyerno, naglilinis ng mga kalsada, di ba? Part ng ating kwanyan, ng ating rule. During COVID times, nakaka-donate tayo sa munisipyo, pumupunta tayo sa mga lugar, nagbibigay din tayo ng mga ayuda, sabagat kabahagi yan ng ating pagiging anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ngayon, ito yung critical. At marami po ang nagre-resist. Since we are instructed to submit to our rules, we are required to pay taxes to the government. Marami po ang nag-i-struggle dito kasi mabigat nga, di ba? At iniisip natin na okay lang pag government employee ka, especially teachers, kasi automatic dinideduct sa'yo yon. Pero kung hindi ka government employee, halimbawa businessman, o kagaya sa akin into private practice, you have to file your own income tax. Hindi ako napoproblemahan dito. Kasi, may kinuha akong retainer, si Mr. Romero, si Joe Ber. Sabi ko, Ber, bibigyan na lang kita ng retainer. Ikaw nang gumawa sa akin ng mga form. Ito yung mga resibo ko, yung mga expenses. At ikaw nang bahalang mag-compute. Ito namang mga accountant, sasabihin naman sa'yo minsan, anong gusto mong isulat ko? Silang nagko-compute. Iba ang definition ng accounting sa accounting. Di ba? Minsan. Pero hindi dapat. Kailangan talaga, we are required to pay the right taxes to the government. Mamaya maintindihan ninyo. Sasabihin nyo, ang dami namang taxes. Kasi ngayon, kukuha ka ng sidula, siyempre, babayad ka. Ang tawag sa sidula is residence tax. Pag magbebenta ka, kahit ikaw ay nagbebenta dyan sa palengke ng yung mga kwan dyan, yun sa kanto-kanto lang, albityo. Ang tawag dyan ay peddler's tax. Di ba? Peddler, kasi peddler, pasaan-saan. Pag magpapark ka ng sasakyan, parking fee. Di ba? Pagkakain ka, may VAT, value added tax. Di ba? May pinapatong yan. Pag bibili ka ng damit, meron din, VAT. Ngayon, kung ikaw naman ay kumikita, babayad ka ng income tax. Pag may namana ka, inheritance tax. Di ba? Tapos, pag nakabenta ka, sales tax or capital gains tax. Alam ni Brother Mel. Tapos, babayad pa ng documentary stamp tax. Ang daming tax. Pero alam niyo po ba, mas marami during the time of the Romans. Kasi during those times, marami silang tinatawag na tax. Una-una, ang tinatawag na main tax sa bawat probinsya, ang tawag ay tributum soli, which is a tax on agricultural produce paid by those who occupy the land. Pag ikaw ay may-ari ng lupa at tinataniman nito, may mga produkto ka, magbabayad ka. Ang tawag dito sa tax ay tributum soli. Ngayon, pag napatunayan ayon sa census na ang edad mo 14 hanggang 65 sa babae, kahit mag-senior citizen ka, may tax, ang tawag dito ay tributum capitis. Pag sa lalaki pala,
Pag sa babae, age 12 to 65. Bakit kaya mas mababa ang age sa babae na pagbayad ng buwis kaysa lalaki? Siguro baka mas masipag yung babae kaysa lalaki, kaya madaling kumita. At ang buwis ay kinukuha sa estimated na magiging harvest ng kanila pong mga tanim at kanila pong mga alagang hayop at mga personal property. But aside from that, meron pong mga iba pang indirect taxes. Halimbawa, pag ikaw ay galing sa ibang lugar, magdadala ka ng produkto sa palengke. Di ba sinasakay sa karitela, nakikita mo sa mga movies? Magbabayad pala yan ng buwis. Tapos, pag dumaan sa kalsada, merong tinatawag na toll fee. Toll fee, di ba? O road tax. Pag pera, may buwis din. Pagdaan doon sa tulay, may bridge tax. Ay pagdaan sa pier, meron ding harbor tax. Lahat na lang na pupuntahan, may mga taxes. Pero dahil nga, ang slaves ay tinatawag na commodity, inaalaw. Yung pagbibenta ng mga alipin, may porsyento pa rin at buwis na pinapatong sa kita ng pagbebenta ng mga alipin. Grabe ano? Then, si Caesar Augustus, nung time niya, nag-impose din siya ng mga taxes, 1% sa sales tax, ito nga yung 4% sa sale of slaves and 5% as inheritance tax. Ito ang matindi. Meron silang tinatawag na religious tax. At ang religious tax na yan, dalawa yung religious tax na ini-impose. Una is intended for the temple of Zeus. Kasi Romans meron pa silang religious tax na binabayaran. Then for the Jews, nagbabayad din po sila ng temple tax, which is a 2 drachma tax. A half shekel payable annually by every adult male Jew. It was levied by the temple authorities themselves to finance the public sacrificial worship in the temple of Jerusalem. Kaya, initsahan si Jesus, kasabi ni Lord, is it right to pay taxes to Caesar or not? Sabi ng Lord, itsa mo sa akin yung coins. Pag-itsay. Kaninong larawan ang nakikita mo dito? Kay Caesar. Sabi niya, pay to Caesar what is due to Caesar, and to God what is due unto God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan ang gustong sa dalawa nga. Iba kasi under the colony of the Romans. At sila, meron din silang templo at nangungulekta ng religious tax. Kaya nga sabi ko, ang hirap pala ng buhay nung una. Ang daming binabayaran. Kaya nga, galit na galit sila sa mga tax collectors, di ba? Itong mga Hudyo nilang kababayan, galit na galit sila kasi iba yung legal, iba pa yung illegal. Di ba? Iba yung may resibo, iba yung wala resibo. Ay pag ang tax ay 1,000, 1,500 ang sisingilin. At doon yumaman si Sakeo. Kaya nga ang tawag sa mga taga-singil ng buwis during their time ay publicans. Alam mo kung saan galing yung publicans? Public treasury. Kasi nga sila yung delegated na mangungulekta for the public treasury, kaya publicans. At hinahanay sila yung mga nangungulekta ng tax dito sa mga makakasalanan. Kasi ang tawag nila dito sa kanila, they are traitors.
Bakit traitors? Ay siyempre, naglilingkod sila sa Romano. Nagsisingil sila ng buwis para doon. Pangalawa, naniningil na nga ng buwis, sinusobrahan pa yung singil. Ay mayayaman ka nga. At talagang mayaman. Kaya sabi nun si Cain nung nakikilala kay Lord, Lord, kung ako man po ay may mga na perwisyo, di ba? May na-offend, ay willing po akong ibalik po yung nakuha kong pera at higit pa doon. Grabe po ang kanya pong pagsunod sa Panginoon. Magtatanong naman, bakit nagkaroon ba ng tax? Saan ba galing yan? Sa panahon ni Joseph, when he was the governor of Egypt, sa kanya yun. Sabi mo, sige, magbibigay kayo ng buwis sa paraon. Ay nagtagutom. Ay wala na silang kuko. Wala nang kuko ng source. Sabi niya, magbabayad kayo ng 1/5 for Pharaoh. Ay nung huli, wala na talaga silang harvest. Sabi niya, kahit ang aming mga sarili, isinasangla na namin. Ay, nakuha ni Pharaoh yung buong lupa ng Egypt at dumami ang kanyang mga slaves. Sa panahon po ni King Solomon, grabe yung kanyang tax. Di ba? Kaya nung namatay si Solomon, si Rehoboam, sabi niya, pwede ba, babaan mo naman yung buwis, hirap na kami dito. Ay sabi sabi ni Rehoboam, yung tatay ko, daliri. Daliri lang yung pinapatang ako. Paa, legs. Gusto sabihin, higit pa yung buwis na ipapatong ko sa inyo. Nahati po yung bansang Israel. The same way during the time of the Romans sa Jerusalem. May mga tao na naging cause ng rebellion against the Romans because of taxes. Tawag dyan yung mga zealots. Pero nakakatuwa po na sa atin pong kapanahunan, hindi naman talaga nagbabago yung sistema. Bagamat meron po silang addition siguro na ini-impose, but the system of payment of taxes ay doon pa rin po. Tatanungin nyo naman, bakit kailangan ba talagang magbayad? During the Roman times, they have to collect more taxes. Una-una, kasi palaki ng palaki yung kanilang empire. And in order for them to sustain yung pong pangangailangan, especially yung bayad sa sundalo, kailangan pong maganda ang collection nila. Di ba? Pangalawa, of course, yung kanilang mga gamit. Pangatlo, yung kanilang mga buildings. It was during the times of the Romans, nag-introduce po ng mga Roman architectural design sa mga kalsadang bato. Kaya napakalaki po, grabe ang imposition ng tax. So sa atin, ng mga anak ng Diyos, ang sabi po ni Pablo, was living during the time of the corrupt system ng Romans. You have to submit to the authority of the rulers, and part of that submission is for you to pay taxes to the government. Pwede bang palakpakan natin ang atin pong Panginoon? Eh sabi naman ng iba, magbibigay na tax, kukurapin lang naman. Wala namang sinabi sa salita ng Diyos na hindi ka babayad ng tax dahil corrupt. Sabi ko nga sa inyo, nung isinulat po itong salita ng Diyos, during the time of Paul, he was living under the corrupt system of government. And yet, ang instruction niya sa mga Kristiyano, you have to pay taxes. Mabuti na lang yung mga senior citizen. Exempted na exempted na mga senior from payment of taxes. Pero kami, hahanapan talaga ng resibo. Pero yun wala tayong magagawa. Panghuli,
is letter D. Since we were instructed to submit to our rulers, we are instructed to pray for them. Hindi pa pwedeng hindi po tayo manalangin sa kanila kasi nga, ini-influensyahan nga sila ng kaaway. And if we are not going to pray for them, ay lalong mahihirapan itong mga leaders. Alam mo, of all the ito aking personal perception lang kasi ako, kontra naman talaga ako kay former President Marcos nung una. Pero ngayon, sinusuportahan ko po siya. Do you know why? Ang galing ng kanya mga palakad. Yung lahat ng ginagawa ng previous administration, patayan dito, patayan doon dahil sa droga, paglalagay ng mga planting of evidence, binaliwala ng atin pong administrasyon. Sabi niya, this kind of war will not be bloody. Kaya may mga nahuhuli naman, bakit wala namang namamatay? Pangalawa, yung point ba na hindi natin namamalayan, nasasakop na pala tayo ng China. On the right place, on the right time, the new president who was elected, ay binago po ang palisiya. There is no arrangement, sabi niya, with China. And if there is one beginning today, binabaliwala ko yung arrangement. Sabi niya, pwede ba palakpakan natin ng ating Panginoon? Sabi nga ni Chief Justice Carpio, of all the president, dito ako believe. Grabe sa foreign policy. Alam niyo po kung sinong advisor ng ating Pangulo? Chief Justice Bersamin. Justice Carpio. Yung mga Chief Justice na matitindi, mga retired. Kaya ang gagaling. Kaya itong China, kahit po andyan sila, takot na sumalakay. Do you know why? Nakadeploy na. Yung mga puwersa ng US sa Pilipinas, kaya takot na takot sila doon sa mga short-range missile na kayang magbagsak po doon sa kanilang bansa. But it is not only the US. Andyan din yung Japan. Meron na tayong alliance with Japan. Then Australia, then India, then Vietnam. Ay, grabe, sabi ko, ay wala na. Tapos na sila dito. Kaya nga, we really have to pray for our president to give them the wisdom to rule. Sabi po ni Haring Solomon, when he was anointed by the Lord, na siya po ang maging hari, sabi niya, what do you want, Solomon? Sabi niya, Lord, ayoko ng kayamanan, ayoko rin ng mahabang kaharian, pangangasiwa, all I want is wisdom. Sapagkat paano ko pangangasiwaan itong napakalaking bansa kung hindi po ninyo ako bibigyan ng kaalaman. Ang sabi ng Word of God, and the Lord granted the prayer of King Solomon. And other than that, ibinigay pa sa kanya yung karangyaan, kayamanan, kapangyarihan na hindi pa nararanasan ng mga hari noon at hanggang sa ngayon. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. We have to pray for wisdom. Pangalawa, we have to pray for their protection. Naku, ang dami kalaban. Meron nga doon, kumakalaban kay sa ating Pangulo, yung dating mga spokesman ng naunang administrasyon. Tinitira siya. Sabi niya, kailangan ng mag-kodita. Diba yung mga ganon? Kailangan ng palitan. Abay, mabilis ang judgment ni Lord. Pag-raid ng Pogo ay lumabas yung pangalan niya. Diba? Lumabas yung kontrobersiya, na-involve pala siya sa Mr. Philippines. Sabi ko, ang hirap talagang kalabanin yung yung leaders kasi si Lord ang gumagabay sa kanya. Hindi pa natatapos ilang buwan, ang bilis ng judgment sa kanya. Kaya nga ang hirap talaga. Do not touch the Lord's anointed sapagkat ang makakalaban mo ay si Lord. So, pray for protection. Sapagkat sila po ay target ng kaaway. Kung gusto man ni Lord na pangasiwaan yung bansa, ang kaaway, nakikipag-agawan. Kasi gusto nga niyang
sirain, wasakin, pagnakawan, patayin. Di ba John 10:10? To kill, to steal, and to destroy. Pangatlo, pray for prosperity of our nation. Alam niyo po, yung Israel ay napaalipin po sila doon sa ibang bansa. Ay may mga taong nananalangin kung pwedeng makabalik siya. No, hindi kayo makakabalik, sabi ng Lord. Diyan kayo magpakarami. Diyan kayo magnegosyo. At diyan kayo pagpapalain. We have to pray that the Lord will prosper our nation. Dahil pag prospered ang nation natin ni Lord, ikaw at ako ay magpa-prosper din sa pangalan ng Panginoon. Napakarami pong bagay na kailangan nating ipanalangin for our nation. Alam niyo po, nagkaroon ako ng burden dito kasi nung alam ng mga bansa na mahina ang Pilipinas, lalo namang tinitake advantage. And I continue to pray and intercede for the nation every day. Sabi ko, Lord, walang laban po ang aming bansa sa ibang bansa, pero hindi nakasalalay sa dami ng sundalo at hindi nakasalalay sa dami ng mga puwersa o kagamitan ang pagtatagumpay. Pwede ba, Panginoon, magpadala ka ng maraming mga bansang aanib at susuporta sa aming bansa. You touch the heart of the powerful leaders of the nation to assist and to help our nation. Abay, after few weeks ay isa-isa na nag-express ng support sa aming bansa, sa ating bansa, yung ibang makapangyarihang mga bansa. Ganun po yung panalangin, align with the will of God, and definitely, tutugon po ang Panginoon. Mahalin po natin ang ating bansa. Amen? At mahalin din po natin ang ating pong mga rulers. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po ang Israel, kaya po sila nagpa-prosper. It's because they love their nation. Nung dinigma po ang Israel nito pong mga terrorist, mga Hamas ba to? In the span of 3 days, because they love their nation, they were able to gather 300,000 soldiers in 3 days. Grabe, 300,000. Ang bilis. Ay sa Russia, walang makita. Doon sa kulungan, yung mga preso labas. Laban kayo sa Ukraine. But in Israel, it's not. Pag sabi niya, we have a war. Within 3 days, 300,000 na mga sundalo naglabasan. Coming from all places of the world because they love their nation. They love Israel. Sana mahalin niyo po ang aming bansa. Mahalin niyo ang aming bansa. Pray for our nation. Pray for our nation. Pray for our nation.